Sa bawat taon na dumarating, ang Chinese New Year ay isang selebrasyon, ang saya at tradisyon at pag-asa. Isang magandang hapon mga kapwa ka-OFW at Happy Chinese New Year po, Kong He Pong Shui. Para sa mga Pilipinong OFW na malayo sa pamilya, iba ang pakiramdam, hindi lang tungkol sa handaan o paputok, kundi pati sa pamariin, ritual at pagpapahalaga sa pamilya kahit nasa ibang bansa. Ang pagdiriwang ng Chinese New Year ay nagsisimula sa pulang dekorasyon. Ayon sa pamahiin, ang pulang kulay ay nagdadala ng swerte at proteksyon sa masasamang espiritu. Kahit simpleng peraso lang ng dekorasyon sa dorm o kwarto, para sa mga OFW ay paraan para maramdaman ang koneksyon ng tradisyon at ang pamilya. Isa sa pinakapopular na ritual ay ang red envelope o ang pulang sobre. Ito ay simbolo ng swerte at biyaya. Maraming OFW ang nagpapadala ng red envelope sa pamilya sa Pilipinas kahit online lang para ipagdiriwang ang Chinese New Year kahit malayo. Bago sumapit ang bagong taon, naglilinis ng bahay. Ang paglilinis ay nag-aalis ng malas at naghahanda sa swerte. Para sa mga OFW, kahit maliit lang ang kanilang espasyo, sinisikap nilang gawin ito. Isang paraan para simulan ang bagong taon na positibo. Ang pag-aayos ng mesa o paglalagay ng dekorasyon sa kwarto ay isang ritual. Para sa Pilipino, kahit malayo sa pamilya, ito ay paraan para maging bahagi ng isang selebrasyon. Hindi mawawala ang pagsusuot ng pulang damit. Pinaniniwalaan na ang kulay na pula ay nagdadala ng kalakasan at proteksyon. Isa sa mga espesyal na pagkain ay ang tikoy at dumplings. Ang tikoy ay simbolo ng pagkakaisa at yaman. Ang dumpling naman ay simbolo ng kalusugan at swerte. May mga pamahiin sa unang araw ng taon, huwag mangutang, huwag mag-away, huwag magsalita ng negatibo. Pinaniniwalaan na ito ay nagdadala ng malas kung hindi susundin. Ang tunog ng paputok at dragon dance ay hindi lamang kasiyahan. Ito ay paniniwala na pinalalayas ang masamang espiritu. Kahit hindi ka makakadalo sa kalye, maaari mong maramdaman ang enerhiya sa tunog at selebrasyon sa paligid. Para sa mga OFW, ang Chinese New Year ay ang may halong saya at lungkot. Masaya dahil may panibagong pag-asa, malungkot dahil malayo pa rin sa pamilya. Ngunit sa kabila ng distansya, nararamdaman mo pa rin ang koneksyon. Ang pamahiin sa pagkain ay mahalaga rin. Halimbawa, whole fish ay simbolo ng kasaganaan at hindi nauubos na biyaya. Ang Chinese New Year ay hindi lang sa handaan at paputok. Ito rin ay panahon ng ipagpapatawad sa sarili at sa iba. Para sa mga OFW, ito ay pagkakataon na bitawan ang galit at sama ng loob kahit tahimik lang. Sa mga naniniwala na ang unang kausap sa bagong taon ay mahalaga, ito raw ay nakakaapekto ng swerte sa buong taon. Kaya maraming OFW ang nagbo-voice call para sa pamilya. Ang pagbibigay ng maliit na regalo sa kaibigan o katrabaho ay tradisyon. Ito ay simbolo ng pasasalamat at pagpapalitan ng swerte. Ang Chinese New Year ay panahon din ng panalangin sa mga ninuno. Maraming Pilipino ang naglalagay ng maliit na altar sa kwarto para parang kasama nila yung pamilya kahit sa malayo. Ang pagbubukas ng bintana sa simula ng taon ay paniniwala na pinapapasok ang swerte at magagandang enerhiya. May mga OFW na bumibili ng mandarin orange, simbolo ng kayamanan at swerte. Pinaniniwalaan ng mga ito na nagdadala ng kasaganaan sa pamilya. Maraming Pilipino ang nag-a-adjust sa local Chinese community, nakikisama sa selebrasyon kahit ibang kultura para maramdaman ang diwa ng bagong taon. Ang pamahiin na no cleaning on the New Year's Day ay upang hindi maalis ang swerte. Kaya yung mga OFW ay naglilinis bago sumapit ang bagong taon, pero nagpapatigil sa mismong araw para sa magandang kapalaran. Ang mga dragon at lion dance ay hindi lang sayaw, ito rin ay ritual para palayasin ang malas. Ang Chinese New Year ay panahon ng panibagong simula. Maraming OFW ang nagre-reflect kung ano ang gusto nilang makamit sa bagong taon at paano sila mas magiging mabuti para sa pamilya. Kahit may malayo, may paraan para ipagdiwang ang pagkain, magluto ng tradisyon ng pagkain. Ang Chinese New Year ay hindi lang para sa swerte, ito rin ay paalala na mahalaga ang pamilya at koneksyon kahit hindi pisikal. Ang simbolo ng pula ay hindi mawawala. Ito ay lakas, proteksyon at kasiyahan. Para sa mga Pilipino, parang paalala na kahit malayo kayo, maging matapang. Ang mga pamahiin at ritual ay nagbibigay ng direksyon at disiplina. Kahit malayo sa pamilya, natuto silang magplano at maghanda. Ang Chinese New Year ay paalala sa bawat aksyon ay may epekto sa swerte. Kaya kahit simpleng bagay lang ay mahalaga. Ang paputok ay simbolo ng pagpapatanggal ng malas at problema. Ang Chinese New Year ay pagkakataon para magpasalamat sa mga biyaya na tatanggap. Ang ritual ng pagkain ay dekorasyon at kasautan ng papalakas ng espiritu.
Ito din ay paalala na sa bawat bagong taon ay may bagong pagkakataon. Sa bagong taon, bitawan ang lungkot, galit at pagkabigo ng nakaraang taon. Ipagdiwang ang mga natutunan at yakapin ang bagong simula. Sa Chinese New Year na ito, ang mga pamahiin, ritual at tradisyon ay paalala na ang bawat OFW ay magpatuloy, lumaban, magmahal at umasa. Kahit malayo sa pamilya, nararamdaman pa rin ang saya sa pagmamahal at panibagong pag-asa. Hanggang dito na lang at sa mga susunod nating kwento. Happy Chinese New Year mga kapwa ka-OFW!